hindi ka maliligaw. Sagot na yan ni Larry, trust me now. Best varnish paints, ADS and techniques from wood. Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ni-request po tayo ng isang kababayan po natin na mayroon pong malaking problema sa kanyang flooring. Dahil ang flooring na ito mga boss, mahigit na po isang buwan, hindi pa po siya natuyo. Ayan po, kitang-kita po ninyo. At dito, gumawa po tayo ng sariling pag-imbestiga. Nalalaman po natin mga boss na hindi po talaga siya natuyo at may portion po dito na natuyo. As in, tuyong-tuyo po talaga mga boss. Napag-alaman po namin dito mga boss na 70% po dito sa flooring na ito ay tuyo po siya at 30% na po dito ang basa po. At ang nakikita po nating mali dito mga boss ay hindi po sa pintura o sa produkto, kundi doon po sa nag-apply. Kundi doon po sa pintor mga boss. Dahil kung may depekto ang pintura na ginamit po niya, bakit mayroon pong natuyo? At 70% po, mas marami po ang natuyo kaysa hindi natuyo. At dito ko po malaman mga boss ngayon, para po sa mga pintor, kung ano po ang kanilang mga reaksyon, kung bakit ganito po ang nangyari. So ito ngayon yung ating ayusin. Ito po yung gamit ko mga boss. Ayan, may spike po yung ating sapatos. Yan po ay gawa ko lang po para medyo maka-minus po tayo. At ito naman po ang ating gagamitin dito, E+ floor guard. Ang E+ floor guard mga boss, ito po yung self-leveling epoxy. Ito po yung nakikita po niyo na binubuhos, tapos kusa po siyang gumagapang. Kaya tinatawag po itong self-leveling epoxy. Tinitimpla po ito mga boss ng 3:1 ratio. Ibig sabihin, 3 po ang nasa malaking lata, 1 po ang ating catalyst. Yan pong binubuhos po natin ngayon. Yan po ang tumatayo bilang hardener. Kung wala po ito, hindi po siya matutuyo. So ang kailangan na po dito mga boss, haluin po natin ang husto kahit hanggang 5 minuto po, basta maayos lang po siya pagkahalo. At ang maganda pa pong gawin dito mga boss, kapag mahalo na po natin sa loob po ng 5 minuto, isasalin po natin ito sa bakanting lata para makuha natin yung latak po nung una nating pinaghaluan para malagyan po talaga ng katalis lahat. Dahil ang nangyari po dito sa sahig na to mga boss, oo, nilagay po ang katalis pero hindi po naayos paghalo. Kaya mayroon pong portion na malambot pa po siya. At makikita po natin ito mga boss na nagkaroon po siya ng bubbles nung nasa ibabaw. Normal po yan mga boss. Ang gagawin lang po natin dito bago natin ibuhos, paputukin po natin ito gamit po ang heat gun o kaya yung blowtorch. Dahil kapag hindi po natin paputukin ito mga boss, pag binuhos po natin ito at kapag natuyo na po siya, makikita po natin malalaking bubbles. So ngayon mga boss, ibubuhos na po natin yung ating E+ floor guard. So sa pagbuhos po natin mga boss, tansahin po natin kung gaano po kakapal ang gusto po natin. Basta ang mahalaga mga boss na matakpan po talaga natin yung surface. At ang pinakamaganda dito mga boss, paabutin po natin ng mga 2 to 3 mm yung kapal po niya para makapaggapang po talaga siya ng maayos at ma-level po talaga niya yung buong sahig. At siyempre mga boss, kahit pa self-leveling po ito, alalayan pa rin natin ito para mas mabilis yung pong paggapang po niya. Pwede po natin gamitin ang BB roller o mini roller kagaya po nitong gamit ko. Pwede rin po yung squeegee at pwede rin po yung pint roller, yung malaki po. At kapag naikalat na po natin mga boss, ang gagawin na po natin, paputukin na po natin yung mga bula o yung mga bubbles sa pamamagitan po ng ating heat gun dahil heat gun po ang gamit ko po ngayon. At sa portion na ito mga boss, dito po natin maiintindihan kung bakit ginamitan po natin ng spike shoes o sandal na mayroong spike. Dahil kapag ikalat na po natin ito mga boss at paputukin natin yung mga bubbles, kailangan po nating tumapak dyan sa basa. So delikado po kapag hindi po tayo magsuot ng spike shoes o spike sandal kapag gumawa po tayo ng ganito. Dahil madulas po ang pintura kapag tinapakan mo, lalong-lalo na kung ganyan po kakapal. So ganyan na po kasimple kung paano po ito i-apply itong E+ floor guard. Ito po ay ginagamit kadalasan sa mga bahay na ayaw na nilang mag-tiles. Maganda po ito dahil parang tiles po ito kapag natuyo po siya. Maganda rin po ito mga boss para po sa mga opisina, sa mga laboratory, sa mga warehouse. At ang kagandahan pa dito mga boss dahil pwede po ito daanan ng mga forklift kagaya po ng mga warehouse na mayroon pong ganon. Pwede po talaga ito mga boss. At ang product nito mga boss ay para po ito sa loob. Kung gusto naman ninyo na para sa labas, meron po tayong E+ Floor Master, yung CRB po o Chlorinated Rubber Based Floor Coatings. Dahil sa ang gamit po natin ngayon mga boss ay epoxy floor coatings. So sa palagay ko mga boss na kuha naman ninyo kung paano po ito gamitin at huwag po sana nating kalimutan mga boss na sana hindi mangyari sa mga project po ninyo itong nangyari sa ginawa po ng pintor. At naway mapanood ito ng pintor na gumawa po dito mga boss. Kung sino ka man, sana hindi na maulit ito. Tandaan po natin na kapag naghalo po tayo o magpintura po tayo ng epoxy type
na ibig sabihin meron pong catalyst o hardener, kinakailangan po mga boss na haluin po talaga natin ang gusto. Dahil kapag ang pintura mga boss na epoxy, kapag hindi po maayos pagkahalo at hindi po niya maabot yung nasa ilalim ng ating catalyst, ganito po talaga ang mangyari. Meron pong matuyo at meron din pong hindi matuyo. Sa Wilcon Home Depot nga pala ito mabili mga boss. At ang pintura na itong mga boss ay pwede po natin lagyan ng design na parang marble o kaya parang granite. Lagyan mo lang ng design na ibang kulay para ma-achieve mo yung gusto mong design. So ito lang po muna mga boss. At nung ay nakakuha po kayo ng idea, huwag po kalimutang mag-follow kung hindi pa po nakapag-follow. I-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Hindi ka maliligaw, sagot na yan ni Larry. Trust me now.